Magandang araw po sa inyong lahat. Ito muli si Sagap TV ang nagbibigay ng kaunting impormasyon sa ulat ng panahon. Sa ngayon ang Pilipinas ay nakakaranas ng tatlong bahagi ang tinatawag na Northeast Monsoon, Shoreline at ITZZ or Intertropical Convergence Zone. Sa loob ng 24 oras ay patuloy itong binabantayan ng Pag-asa DOST. Narito na ang public weather forecast na inilabas ngayong alas 4 ng umaga, December 1, 2024. Samantala, ang shoreline ay nakakapekto nito sa Southern Luzon. Northeast monsoon ang apektado ng ilang bahagi ng Luzon. Ito ang bahagi na nakakaranas ng epekto ng shoreline ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Western Visayas, Bulacan, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Negros, Occidental and Cebu. Dahil nga sa umiiral na shoreline ay makakaranas ito ng makakapal na kaulapan at pagkalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Dahil nga sa shoreline ay posible nitong magkaroon ng flash flood or landslide at moderate heavy rains. Samantala ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao nakakaranas ng ITZZ or Intertropical Convergence Zone gaya ng Davao Region, Zamboanga, Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi and Palawan. Dahil nga sa umiiral na ITZZ ay posible nga makaranas ito ng flash floods, landslide at moderate na heavy rains. Samantala ito naman ang nakakapekto sa ilang bahagi ng Northeast Monsoon kagaya ng Ilocos Region and the rest of Central Luzon. At dahil nga sa epekto ng hanging amihan at Northeast Monsoon ay makakaranas ito ng makakapal na kaulapan at isolated light rains. At sa mga natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ito ng partly cloudy o cloudy skies in isolated rain shower or thunderstorm. Sa mga nakakaranas ng localized thunderstorm ay posible nito ang pagkaroon ng pagbabaha at landslide. Kung nakikita nyo po sa monitor ay ang pulang bahagi po niyan ay ang Bicol Region ay nagpapaalala ng malakas na pagulan gaya pong nasa Albay. Malakas din ang ulan sa Camarines Sur at nasa orange warning habang nagsimula ang high tide kaninang alas 5:41 ng umaga. Pinapalanahanan ng lahat na nasa low-lying areas may posibilidad na tumaas ang tubig o magkaroon ng baha. Ayon sa Pag-asa DOST, ang ulan na ito ay nagdudulot ng shoreline o ITZZ at sinamahan pa ng amihan o tinatawag na Northeast Monsoon. Dahil nga sa nakakapektong shoreline sa bahagi ng Luzon ay nakaroon ito ng mabibigat na pagbuhos ng ulan. Yellow warning level sa Quezon associated hazard, flooding and flood-prone areas. Samantala ay ina-expect nito ang light to moderate rains sa Bulacan, Bataan, Pampanga, Metro Manila and Rizal sa loob ng 3 oras. Light to moderate at nakakapiktong mabibigat na pag-uulan ang Laguna, Cavite at Batangas na pwede itong tumagal sa loob ng 3 oras. Sa ngayon ay wala pa naman na monitor na namumuo or tinatawag na low pressure area sa labas ng bansa o sa loob. Mababa ang tiyansa na mabuo ito bilang isang tropical cyclone. Patuloy pa rin binabantayan sa mga susunod na linggo kung meron ngang mamuo na isang low pressure area. Kung nagkataon ay mamumuo ito sa part ng Visayas or Southern Luzon. Dito sa amin sa Kabikulan ay walang humpay na pag-uulan. Dahil nga sa walang humpay na pag-uulan may mga ilang bahagi po ng aming lugar dito po sa Camarines Sur ang lubog pa rin sa baha. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung situation po na nangyari po sa paglakas ng ulan at pagbaha. Gawa po yan ng tinatawag na shoreline o pagsalubong ng mainit na hangin at malamig na hangin. Ang malamig na hangin po ay nanggagaling po sa Northeast Monsoon o hilagang silangan. Samantala po ang mainit na hangin ay nanggagaling po sa Pacific Ocean o tinatawag na easterlies. Sa mga kababayan natin ay pinag-iingat po ang lahat sa mga malalakas na pag-uulan at sa mga tabing dagat at mga malalakas na alon ay huwag na pong pumalaot pa. At kung tayo lalabas ay magdala po tayo ng payong or kaputi. At kung tayo naman ay lulusong sa baha ay siguraduhin po natin na wala tayong sugat at maiwasan natin ang tinatawag na leptospirosis. Kung wala naman mga importanteng lakad ay manatili na lamang sa loob ng tahanan. Uulitin po natin ang ating mga nararanasan ay 3 bahagi lamang. Ito po ang tinatawag na shoreline o pagsalubong na mainit at malamig na hangin at Northeast Monsoon at ITZZ o tinatawag na Intertropical Convergence Zone sa bahagi ng Palawan at Mindanao. Kaya tayo ay nakakaranas ng malalakas na pag-uulan at walang humpay na pag-uulan at makakapal na ulap at pagkalat-kalat ng ulan.
Ika nga, pinag-iingat ang lahat at muli ko po kayong pinapaalalahanan kung wala naman pong importanteng lakad ay manatili na lang sa loob ng tahanan. Ipapakita ko sa inyo ang mga ilang larawan na ito ay dulot ng tinatawag na Sherlan o mabibigat na pag-uulan dito sa ating bansa. Sa kuha ni Jocelyn Parapina ay ipapakita ko sa inyo sa Zona 4 Barangay Tambang Tinambak, Camarines Sur ay lubog sa baha dulot na walang tigil na pag-ulan dala ng Sherline. Ito po ngayon ang epekto ng Sherline ngayong araw na ito. Samantala, ito naman ang dulot ng Sherline o walang tigil na pag-uulan sa 3 barangay dito sa Garcia Torina, Camarines Sur. Dahil nga sa walang tigil na pag-ulan ay nagdulot ito ng matinding pagbabaha. Kuha ito ng MDRM o Garcia Torina. At maulang araw po sa inyong lahat. Itong uli si Sagap TV. So pinakita ko po sa inyo ang labas dito sa lungsod ng Nagha. Nandito tayo sa labas. At katitigil pa lang po ng malakas na pagbuhos ng ulan. So apparently hindi po bumaha rito. Sa may part po ng ilang Camarines Sur, bahagi ng Camarines Sur ay talagang matinding pagbabaha, gaya po na mga nasa low-lying area. So ang umiiral po dito sa ating bansa, ito po ay gawa po ng Sherline o pagsalubong ng mainit at malamig na hangin. Ang malamig na hangin po ay nagagaling po sa Hilagang Luzon. At habang naman po ang Sherline ay Sherline po, yung mainit na hangin ay nanggagaling po sa dagat Pasipiko o tinatawag na easterlies. So ngayon po ay kahapon pa po walang tigil na pag-uulan dito po sa Kabikulan. So pinag-iingat po ang lahat, lalo na po sa mga malapit po sa landslide, pagbabaha. Ayan, mag-iingat tayong lahat. So yan, dito tayo sa bahay ni J. Brad. As of now ay hindi pa po baha po rito. So yan. At mag-iingat po tayong lahat, lalo na magpapasko ngayon. At sa mga nagtatanong po ay mayroon na bang namumonitor na low pressure area or LPA? As of now wala pa po. Kasi binabantayan pa po yan sa loob ng 2 linggo. Abangan na lang po natin yung mga susunod na update po ng Pag-asa sa mga susunod na linggo. Ngayon pong buwan ng Disyembre. Ngayon po ay 3 bahagi lang pong ating nararanasan. Ang tinatawag na Sherline, Northeast Monsoon, ITZZ or Eastern Tropical Convergence Zone. Ayan po yung nararanasan po nating panahon po rito. Especially po dito sa Kabikulan, dito po sa Bicol Region. Ayan. At kagabi po ay nakausap natin si Kalampitos at nag-message sa akin na baha na raw doon sa sentro ng Dait. So sabi niya na baha na raw. So mag-iingat kayo dyan na Kalampitos. At shout out po natin yung mga kasama natin, si Kuya Bal, siyempre ama ng Kalinga po yan, Kalinga Prab at Edna Vlog. Yan, sa panahon ngayon ay napakasarap po magkape, lalo-lalo na po malamig. Asahan po natin yung malamig na panahon po sa mga susunod na araw po. Yun ayon po sa source po ng Pag-asa na marahil po ay dala po ng hanging amihan na umiiral po. Umiiral din ng hanging amihan sa mga ilang bahagi ng Luzon. Pero nagdadala pa rin yan ng pag-uulan at malamig na temperatura. Ayan po. At sa nagtatanong po ay hindi ko po pinapalanglangin po na magkaroon ng bagyo. At wala naman na naghahangad na gustuhin na magkaroon ng bagyo. Kumbaga nagpapaalala lang tayo na ang panahon po kasi ay pabago-bago, ang tinatawag na unpredictable. Hindi natin mahulaan yung panahon. Kaya nga iba yung pag-iingat at iba yung paghahanda. At iwasan po natin mga Pinoy ang mamaya na, wala yan, wala man yan. Kasi hindi natin alam yung panahon dito sa ating mundong kinakatayuan. Kailangan maging handa tayo sa anumang bagay. Kasi sabi daw ng Pag-asa ay possible, ibig sabihin pwedeng matuloy, pwedeng hindi. Kasi ang sabi doon na possible na magkaroon po ng low pressure area sa mga susunod na linggo or kaya naman mabuo ito isang
maging isang tropical cyclone or papangalanan si Kerubin. Pero wala pa man po sa ngayon. Kumbaga possible lang, pero sana wag na. Kumbaga, siyempre kababangon lang natin. Sana panalangin po natin, siyempre masigit na makapangyarihan po sa lahat ang Panginoong Diyos. Wala na pong natalo po sa Kanya. Basta tayo manalig at maniwala sa Kanya. Ang lahat ng bagay po ay ipasa Diyos na lang natin at hindi tayo kumbaga hindi natin pinapanalangin na magkaroon ng bagyo. Ito po ay isang preparasyon or babala. Kumbaga makapaghanda naman tayo. Kasi wala namang masama kung makapaghanda. Pero wag na dumating ang masamang panahon. Kumbaga, kaya nga tinatawag na monitoring, nagmo-monitor pa lang. So, prepare at maging handa po sa lahat ng bagay. Yan po, maraming salamat po. Ito lamang po ang ating update ni Sagap TV sa ulat ng panahon ngayon sa Kalingap. Maraming salamat po and papalaing pa kayo ng Panginoon. God bless you all. Magkakape na tayo sa loob.